Sige po, buksan po natin yung ating mga King James Bible sa aklat ni Matthew. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, babasahin ko po yung verse 53 up to verse 58. Matthew chapter 13, verse 53 hanggang verse 58. Andiyan na po kayo? Sige po, basahin ko po sa malakas na pagbasa. Sabayan nyo na lamang po sa mahinang pagbasa. Sabi po ng Bible, "And it came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed thence, and when he came into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James and Joseph and Simon and Judas, and his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? And they were offended in him, but Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and in his own house." Verse 58, "And he did not many mighty works there because of their unbelief." Tayo po yung sumandaling manalangin. Yuko tayo at pikit natin ang ating mga mata. Ama namin sa langit, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa amin pong prayer meeting night, na kami po ay magsasalo-salo, magsasama-sama sa inyong salita, at sa dalanginan mamaya, Panginoon. Dalayan ko po na ikaw po ang siyang manguna sa aking bilang iyong mouthpiece sa gabing ito. Gamitin mo po ako ng may kahusayan at gabayan mo po ako ng banal na spirito, Panginoon. Ganon din ang iyong mga tagapakinig sa gabing ito. Bigyan mo po sila ng mababang puso at bukas na puso para sa iyong mensahe. Lord, ingatan mo rin po ang aming mga kapatiran na nasa daan pa at hahabol sa aming pananambahan sa gabing ito. Ito po yung aking samo at dalangin at pinapasalamatan na sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maaari na po kayong magsiupo. So akin pong binasa yung chapter 13 ng Book of Matthew mula verse 53 hanggang verse 58. Pero yung teksto po natin diyan yung pinaka-teksto po natin ay yung verse number 58. Basahin ko po. And he did not many mighty works there because of their unbelief. No? So makikita po natin, so bago po ang lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos sa privilege na makatayo muli dito sa likod ng pulpito at sa ating mahal na pastor. So ating nabasa rito, o aking binasa yung verse number 53 up to verse number 58. At ang ating pinaka-teksto dito ay yung verse number 58 ng Matthew chapter 13. And he did not many mighty works there because of their unbelief. In this account, the book of Matthew, the scripture shows how the Lord Jesus Christ teach in the synagogue about the things, wisdom, mighty works or miracles, and some facts about God that they never heard before. In that day, the people were astonished. No, makikita natin yan sa verse number 54. And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom and these mighty works? Yan po ang sabi ng mga tao doon, mga minamahal. No?
In that day, the people were astonished. Sila ay na-amaze. Ano po? Namangha. They felt weird and get offended to Jesus. No? Na-open sila sa Panginoong Jesucristo. Kasi, kaya napasabi dito ang Panginoon na walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. So that He did not make miracles because of their unbelief. Ano po? Di ba mahirap sa isang tao, sa tao nga nilapitan mo o nilalapitan mo, pinapakinggan mo, pero hindi mo naman pinaniniwalaan. Tama po ba? And by that, napakasakit sa loob ng taong yon. He gave time, effort, and seriousness. Ano po? Pagdating sa mga bagay na iyon. He came from another different place. Ano po, makikita natin ang Panginoong Jesucristo na dito na He came from another different place to teach in His own place. But the kind of people there have a heart of unbelief. No, meron silang puso na hindi naniniwala, mga minamahal. Kung titignan natin ang ganitong klaseng kalagayan, tayo as human, ano kaya ang mararamdaman natin? No? Kasi ang Panginoong Jesucristo dito, nagsalita siya ng bagay na kung saan sinabi niya dito sa verse number 57, and they were offended in Him, but Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And 58, He did not many mighty works there because of their unbelief. No? Kung titignan natin, ano yung mararamdaman mo bilang human, bilang tao sa bagay na ito? Ano ang iyong magiging reaksyon at ano ang iyong magiging aksyon? Nakita natin na ang Lord Jesus Christ ay hindi pinalampas o hinayaan lang ang kanilang mga komento sa Kanya. He uttered His word, no? By saying, I will not make mighty works. No? I will not show the wondrous works of God in this place. Ayan po yung nakalagay sa verse number 58. Mga minamahal. Kaya sa gabing ito, ang title po ng ating mensahe is, When God did not perform His miracles. When God did not perform His miracles. Why God did not perform His miracles? No, bakit hindi siya milagro? Ba't di siya naghimala sa kanyang sariling bayan at that time? No? Makikita natin dito yan sa mula verse number 53 hanggang verse number 56. Yung mga sinasabi ng tao. So point number one, dahil sa easily doubt and no faith. Easily doubt and no faith. Sabi po ng Mark chapter 11 verse number 24, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. No? So easily doubt and no faith. Ano po, mabilis silang magduda at wala silang pananampalataya sa bagay na ito, mga minamahal. Makikita naman natin yan in verse number 54, And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue in so much that they were astonished. No, namangha sila, kumbaga nagtaka sila nagtaka sila sa sinasabi ng Panginoon. Ano po, sa pamamagitan ng sabi doon, saan galing yung katalinuhan ng taong ito? Saan galing yung kanyang mga pinagagawang mighty works? No? Hindi ba ito yung anak ng karpintero? Ano po? So yan, ang sinasabi ng mga taong ito. Letter A, ang nangyari dito, they judge him early. They judge him early. No? So about that things, o about that, sa verse na binasa natin,
ginajudge nila ang Panginoong Jesucristo. Diba? Yung, whence hath this man this wisdom and these mighty works? Saan galing yun? According to their statement, they cast doubts about his story. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Ano po? Pilit nilang iniisip kung paano nangyari yon at paano niya ito nagawa. Kasi anak lang siya ng karpintero. Di ba? According sa sinabi ng mga tao dito sa sinagoga. No, pilit nilang iniisip kung paano nangyari yun. Paano niya ito nagawa. Maybe walang record dito sa verse na ito na sila'y nagtatawanan. Di ba? Pero pag sa isang tao, duda ka, kumbaga, minsan mapapatawa ka eh. Ano ba nangyayari dito? O ano sinasabi niya. No? Parang ganon. Ano po? Sa sobrang pagdududa mo, mapapahagik-gik ka na lang sa sulok. Di ba? Mapapahagik-gik ka na lang sa sulok minsan sa sinasabi ng kasama natin. Di ba? Kala natin na natutuwa tayo sa kanya. Pero hindi pala, nakaganon na tayo. Ha? Kunyari, masaya tayo sa kanya. Pero parang parang wala sa sarili kung ano-ano yung pinagsasabi. Parang ganyan yung sinasabi ng mga tao dito. Meron silang doubts sa ginawa ng Panginoong Jesucristo at sa mga sinasabi ng Panginoong Jesus. No? Na para ba nga sinasabi nila sa kanilang sarili, nahihibang ka na ba? Ano po? Okay ka lang? O wala ka pang kain? Okay ka lang ba? O kaya naman sa madali at maiksing pananalita. Kumbaga sinasabi nila doon, kaya niya ba talagang gawin ang mga bagay na yun? Yung miracles, yung mighty works na sinasabi dito sa verse number 54. As a believers, what is your view about the testimony of God through His Scripture? Ano po? Ganito pa ang sinasabi natin. Is God can in all of our requests? How many of these are reaction? How many of these our reaction was easily doubts? Ano po? At the back of your mind, you telling, mabibigay kaya sa akin ng Diyos yung aking pinapanalangin? No? Kasi magkakaroon tayo ng doubts. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, nag-pray tayo sa Kanya. Tapos, minsan may isip natin, bibigay kaya ng Panginoon? Ganun po yung unbelief. Ganun po yung nagdududa sa Kanyang kapangyarihan. Ganun po ang kinalalabasan kapag tayo po ay punong-puno ng unbelief sa ating puso. Kapag tayo ay punong-puno ng doubts sa ating isipan. No? Sa mga mighty works, sabi nga natin kanina, as a believers, what is your view about the testimony of God through His Scripture? No? Ito nga yung sinasabi ng ating pastor sa kanyang mga turo, na narinig natin yung miracle about the Red Sea na sila ay nakatawid, no? Amen. Ano yung view natin sa bagay na yan? Yung wall of Jericho, nag-flat down. What is our view as a believers? No? Sa ganyang senaryo. Kumbaga, ang tanong doon, alam lang ba natin yung story? Hindi ba natin pwedeng maranasan yung bagay na yon? No, hindi ba natin pwedeng kagaya nila kumilos ang Diyos sa buhay nila? Pero kung puno tayo ng doubts, kung puno tayo ng unbelief, hindi po magmimilagro ang Panginoon. Kung makikita natin dito sa mga verses na ating sinabi, mga minamahal.
Katotohanan, many are saying, I'm a believer, but at the same time, their actions show I don't trust His promise. No? Ang ganda po ng inawit kanina about sa promises of God, mga minamahal. Ano po? Pero kung sinasabi lang natin na tayo ay mananampalataya, pero yung action natin, wala dun sa ating kalagayan. Ano po? Yun po yung ibig sabihin dito. No? Ganyan po ang lumalabas. I don't trust His promise. Napakarami po promises ng Panginoon. Sabi nga, 3,000 plus yung promises ng Panginoon sa scripture na nakasulat. No? Pero meron na ba nangyari sa atin ng mga promises ang Panginoon sa salita niya? Amen. Alam ko meron na po nangyari ng mga promises, miracles ang Panginoon sa buhay natin. Kaya dapat po i-continue po natin yung ating trust and believe sa ating Panginoon. Na kaya niyang sagutin, kaya niyang ibigay yung ating panalangin. Ano po? This is a sad facts. Pero wag po tayong mabigla. May mga ganitong klase talaga ng mga mananampalataya. No? Na yung sasabihin nila, believer sila, pero hindi makita sa kanilang buhay. Pagdating sa buhay panalangin, pagdating sa buhay regular naman yung pagbabasa ng salita ng Diyos, regular naman yung devotion, no? Pero anong klase na panalangin yung ating ginagawa? Mechanical ba? Yung pray lang tayo, tapos hindi natin i-observe, hindi natin babantayan yung ating mga panalangin, hindi natin tawag dito, ina-examine yung ating mga sarili. Kung yung panalangin bang yan ay karapat-dapat na ibigay sa atin, o kung yung panalangin bang yan ay karapat-dapat na ipanalangin o hingin sa Kanya. Ano po? Yun po ang sigaw ng ibang mananampalataya. I'm a believer. I'm a Christian. No? Pero hanggang bibig lang. Hindi makita sa buhay ng pagiging ligtas. That's why your place is so dry, with no showers of blessing that poured out from heaven, mga minamahal. Di ba po ang lungkot ng ganong kalagayan? Walang blessing na dumarating sa atin. Walang pagpapala ng Diyos na, bagamat in our daily life, merong blessing tayo natatanggap. No? Andyan yung ating patuloy na pamumuhay, yung provision ng Panginoon. Pero yung hinihintay mong blessing, hindi dumating-dating. No? Yung hinihintay mong pagpapala, hindi siya dumarating. Ano po? Maybe merong unbelief sa ating puso. May doubt sa ating puso. Ginajudge natin ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga ganung bagay. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. It is because of our doubts, and that is the results of unbelief and without faith. Sabi nga na Hebrews chapter 11 verse number 6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kamukha na lang po nito, di ba? Lalapit tayo sa Diyos. Ano po? But without faith, it is impossible to please Him. Kung wala tayong pananampalataya, kahit sabihin mong lumalapit ka sa Diyos, kahit sabihin nating nananalangin tayo sa Panginoon, kung wala tayong pananampalataya, malabo ma-please natin ang Panginoon. Malabo makuha natin yung ating panalangin sa Kanya. No? Why? Because of unbelief. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. No? Pupunta tayo dito, magpe-pray as a group.
bibigay mo yung iyong prayer request. Then, after that, pag-uwi mo, sasagutin kaya yun ng Panginoon. Diba? Kumbaga, umaatras tayo sa bagay na yun. Nag-hold back tayo sa bagay na yun. Ano po? But without faith, it is impossible to please Him. Huwag po ito ang pairalin natin sa ating Christian life. Ipakita natin sa iba na tayo'y nakay Kristo na nga talaga. Amen? Letter B, they underestimate His ability. No, itong mga taong ito, ina-underestimate nila ang Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po yung verse number, yun naman pong verse number 55. Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brethren James and Joseph and Simon and Judas? No? So makita po natin dito, mga minamahal, nang sabihing siya'y anak ng karpintero, no? They mock the Lord Jesus Christ sa kanyang pinanggalingan. No? Nang sabihing siya'y anak ng karpintero, it means a man who has a poor background cannot create unbelievable things. No? A man who has a poor background cannot create unbelievable things. Ano nga yung kasabihan? Don't judge the book by its cover. Ano po? Huwag kang magkaroon ng final say sa isang tao hanggat di mo pa siya lubusang kilala. Sinasabi natin, kilala natin ang Panginoong Jesucristo. But when we pray to Him, ano po, nagkakaroon tayo ng doubts. No? Kumbaga, easily doubts at nawawalan tayo ng tinatawag na pananampalataya. Ano po, sa mga maiksing salita na ganon, sa mga negative words na ganon, ano nangyayari? Nadja-judge natin siya at na-underestimate natin ang kanyang kapangyarihan. Ano po? Huwag tayong magkaroon ng final say sa isang tao hanggat di pa natin siya lubusang kilala. Masakit po yun, yung minamaliit ka. Amen? Dito sinasabi ng mga tao na, sino ba yan? Ano po? Gusto lang naman magpakita ng Lord Jesus Christ ng himala sa lugar na ito. Sa sarili niya mismong bayan, mga minamahal. Kaso napipigilan because of doubt. Hindi nangyayari dahil sa nililimitahan nila ang kakayahan ng Panginoon. Sinasabi nga na makapangyarihan ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos ay powerful. Pero hanggat hindi tayo naniniwala, hanggat tayo walang pananampalataya sa bagay na yan, ay hindi mangyayari. No? That's why maraming sabi nila, they believe on the Lord Jesus Christ, they accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Pero pag tinanong mo kung sa langit pupunta, hindi nila sigurado. No? Kumbaga, bumabalik pa rin sila sa kanilang tradition o tradisyon na pinanggalingan. Why? Kasi nga, yung sinasabi ni Pastor na ayaw iwan, no, yung mga dating gawain. Kasalanan, tradition, at ano-ano pa, mga minamahal. Yan po ang nangyayari, mga minamahal, mga kapatid. Binibelittle nila yung Panginoong Hesus dito that time. Nung sinabi nilang, sino ba yan? Anak lang naman yan ng karpintero. Kumbaga, ano bang magagawa niyan? Cabinet, table, upuan, ano po? Parang ganyan ang mga tao rito, mga kapatid. Alam nyo po, ganyan rin ang ating mga itsura kapag tayo ay very doubtful sa power ng Panginoon. And lastly po, number two, very impatient, not willing to wait. Very impatient, not willing to wait. No? Kumbaga, magmimilagro na sana ang Panginoon dito eh. Magpapakita na siya ng mga wondrous works of God. But because of their unbelief,
But because of their impatient, not willing to wait, ano po ang sabi niya? And he said not many words, and he did not many works, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Letter A po natin, not relying on God's time. Diba ganun tayo kapag impatient, not willing to wait, hindi tayo nakarely pagdating sa God's timing. Meron pong tinatawag na God's timing sa bawat nilalapit natin sa Panginoon. Sa bawat kasagutan ng Panginoon. No? The people here in this story was very eager and haste to receive an urgent answer. No? Kumbaga hindi pa tapos yung Panginoon eh. Nagsabi na agad sila. Saan galing yung mga pinagsasabi niya? Yung wisdom niya, yung kanyang mighty works. No? Eh di ba anak lang naman to ng karpintero? Ano po? But the Lord Jesus Christ did not answer them. Ano po? Sabi nga nila, na-offend sila sa Panginoon eh. In verse number 57, and they were offended in him. But Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Sa totoo lang, ang Lord Jesus Christ dapat ang ma-offend sa kanila. No? At siya ang na-offend sa kanila sa mga taong ito. No, minamahal. Kasi sabi diyan, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Diba? Wala pala kayong paniniwala sa akin eh. Wala pala kayong pananampalataya sa akin eh. No? Parang sa isang kasama mo, kaibigan mo na matagal. Ano po? Sinasabi mo, wala ka bang believe sa akin? Diba? Wala ka bang believe sa akin? Parang ganun, ano po. Tanda natin. Sa tuwing tayo po ay may inip sa kasagutan sa ating panalangin, lalong walang sagot na darating. Mga minamahal. Naalala nyo ba yung kay Abraham? In Genesis chapter 18, verse 12 up to verse 15. At bago po mangyari ito, nangyari muna, ano po, yung tinatawag na permissive will doon sa chapter 16, na kung saan si Hagar na lang. No? Kumbaga, nainip sila sa pagdating ng kalooban ng Panginoon. Hanggang sa dumating yung oras na ito in Genesis chapter 18, beginning verse number 12 up to verse number 15. Therefore, Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Ano po? And in verse number 14, tama ba? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. No? So napahiya siya sa bagay na yon, mga minamahal. Ano po? Kapag tayo po ay hindi nakarely sa tinatawag na God's timing, malalagay po tayo sa tinatawag na kahihiyan. No? How many times sinagot ng Panginoon yung panalangin mo? Naiinip ka. Hindi tayo makapaghintay. No? Pero nung dumating yung God's timing, ay, pambihira. Ba't ko nasabi sa Panginoon yun? Diba? Ba't ko ba nabigkas yung mga ganong bagay? No? Kaya nga sabi dito ni Sarah, di ba? Ano? Pulubot na ako eh. Ano pa mangyayari yung ganong bagay? Pero anong sabi ng Panginoon? Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? Alam niyo po, tayo pong mga mananampalataya, tinuturuan niya po tayo na maging mapaghintay. Amen? Tinuturuan niya tayo maging patient.
Ano po? Makarely o mag-rely sa God's timing. Kasi yun po ang importante. Kapag hindi po tayo nakarely sa God's timing, ano po? Tayo po ang gagawa ng paraan. No? Kumbaga mananalangin na tayo sa ating sarili. Ano po? At mapupunta tayo sa kinalalagyan na kahihiyan. O mapapahiya tayo sa kalagayan ng ganun. Then last verse, then Sarah denied, saying, I laughed not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. No? So, kasi kung isipin mo nga naman, ang tanda na nila. No? Totoo yun, matanda na sila that time. Amen. Pero sabi ng Panginoon, magkakaanak ka, Abraham. Magkakaanak ka pa rin. Amen. Ano po? Una, yung kay Hagar, gumawa sila ng paraan nila. Then, sabi ni Sarah dito, totoo ba yun? Ano po? So kapag tayo po ay hindi nakarely sa God's timing, malalagay tayo sa kahiyan kapag sinagot tayo ng Panginoon. Ano po? Or else, ang mangyayari, tayo yung gagawa ng paraan na malalagay naman tayo sa kapahamakan. And lastly, letter B. Letter B, you missed out the blessing. You missed out the blessing. No? Dito po sa chapter 13 ng Matthew, verse 58, they missed out the blessing. Nang sabihin ng Panginoon, and He did not many mighty works there because of their unbelief. No? Na-miss out nila yung pagpapala ng Panginoon. Na-miss out nila yung gagawin sanang himala ng Panginoon sa lugar na yon. Because of their unbelief, minamahal. Don't you know that many generations appeared before the Messiah came? Napakatagal nilang naghintay sa kalooban ng Diyos about the coming Savior. Many trials and Satan's work happened before the redemption of our sin. No? Na mangyari yung bagay na yon. But, hindi nila tinanggap nung dumating na ang Panginoong Jesucristo. No? At same din sa senaryo na ito, mga minamahal, hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Ay po, kasi sabi naman dyan ng Bible in verse number 57, and they were offended in him, but Jesus said unto them, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Ano po? Baka na-miss out na natin yung blessing. Mga minamahal. Ang sabi ng John chapter 5, verse number 43, I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him ye will receive. No? Hindi siya tinanggap sa sarili niyang bayan. Ano po? Kumbaga, dumating na, napako na, namatay na ang Panginoong Jesucristo. Nabuhay na sa mga patay at umakyat na sa langit. No, hanggang ipangaral ng mga apostol. And up to now, mga minamahal, hindi pa rin sila naniniwala na dumating na ang Messiah, na dumating na ang tagapagligtas. So ano po ang mangyayari sa mga Hudyo na hindi nagsisampalataya sa dumating na Messiah? Impyerno ang kanilang kahihinatnan someday. Ganon din ang mga Gentiles na hindi sasampalataya sa Panginoong Hesus. Mga minamahal, you missed out the blessing. Baka ma-miss out natin yung blessing. Ano po, kapag tayo po ay very impatient, kapag tayo po ay not willing to wait, mga minamahal. Ang sabi po ng Psalm chapter, tingnan po natin sa chapter 27.
Ayan. Sabi po sa verse number 14, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. No? Matuto tayong maghintay. Ano po? Sabi nga ni David dito sa verse 13, I had fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Mga minamahal, kapag tayo po ay walang pananampalataya, no, magiging kabaligtaran yung sinasabi ni David sa ating buhay, mga minamahal. Kaya tinuturuan po tayo dito ng salita ng Diyos at sa mensaheng ito na maging mapaghintay sa Panginoon. No? Bawasan natin yung duda o alisin natin yung duda pagdating sa mga bagay na pinapanalangin natin. Amen? Maliit man tayong simbahan, pero tayo po ay nananampalataya na someday, bibigyan niya tayo ng sariling lote. Amen? At sariling building na kung saan yung next generation, meron silang maganda na mapaglalapatan kapag wala na yung mga nauna. Ano po? So sa ating pong pagtatapos, sa ating pong conclusion, we are called believers because of the one gift that we received before, the eternal life. No? Tinawag tayong mananampalataya, tinawag tayong believers. Ano po? Dahil sa nag-iisang regalo na galing sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo. At nung nagkaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan. This thing is forever and has no ending. So if God has promised the everlasting thing, it is easy for Him to give us earthly things. No? This thing is forever and has no ending. So if God has promised the everlasting thing, kung pinangako niya sa atin, binigay niya sa atin yung pangwalang hanggan, mga minamahal, ano pa kaya yung mga bagay na temporal lang? Ano pa kaya yung mga bagay na nilapit natin sa Kanya? Ng mga earthly things, mga minamahal, hindi ba niya kayang sagutin yung mga bagay na yan? Kaya. Basta tayo ay hindi magdududa at magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. At the same time, magiging mapaghintay tayo at magiging willing tayo sa ating magtitiis, mag-endure sa ating panalangin sa Kanya. So yun lamang po, mga minamahal, when God did not perform His miracle. Maraming salamat po.